What's up mga kabsat? Bali, para sa araw na to, sa ating video ngayon, para our today's vlog, bali i-unbox natin, tsaka i-compare natin tong bagong rod pala ng Relic Santara. Yan, yung Gasak 642 XUL. Yan, kumpara natin siya dito sa yung aging rod naman ng Relic Santara, yung C6742 aging special na rod ng Relics, saka yung isa pang XUL ng Relic Santara, yung Kangkek naman na 632 XUL. Yan. So meron tayong digital caliper, tapos meron tayong panimbang. Yan. So ipagkukumpara natin yung mga diameter ng mga tip nila, ng butt, tsaka yung weight nila. So yun, without further ado, buksan na natin tong Gasak 642 XUL ng Relic Santara. Bali 2025 model to. Yung rod bag niya parang yung rod bag ito ng ng Jaguero Monstero. Ayan. So ito pala yung rod. So bali yung rod, ang capacity ng 642 na XUL is 1 to 6 gram yung lower weight niya. Tapos ang line weight niya is 1 to 3 pounds. Ang length niya 6 feet 4 inches. Yan. Tapos ang kanyang mga guides are DKK. Yan. DKK ang kanyang mga guides po. DKK SIC guides. Yan. Lighter and stronger, corrosion proof. Yan. Tangle free K guides ng DKK. So ito yung isa sa mga kahit paano affordable na ring guides. So kahit paano mas mura siya kumpara sa C guide. Mas mura na mas malayo naman kumpara sa Fuji guides. Yan. So yung Fuji guides kasi parang yan na yung pinakamataas na klase ng ring guide. Isa sa pinakamataas na klase ng ring guides. Tapos yung kanyang itong handle EVA din to, EVA foam. Tapos pati itong sa niya, sa butt niya, EVA foam din to, na yung kulay niya is parang gum. Yan. Tapos to, tubular pala to. Tubular itong 642 XUL. Ayan. Tapos tignan natin yung diameter nitong pinaka top section niya, pinaka dulo. So dito ang lumalabas is 1.3 mm. Yan. Hindi. Pinakamataas niya is 1 mm. Yan. Yan, 1 mm. 1.1 mm. Ikumpara naman natin sa yung 632 ng Kangkek. Same din sila, 1.1 mm. Hindi, 0.9 ito, 0.9 mm. Tapos ito naman sa C6742 aging, same din sila. Hindi, 0.7 naman to.
0.7 mm. Yan, 0.7 mm. Yung pinaka dito sa baba, tingnan natin, 6.3 mm. Ayun. 6.4 mm. Tapos yung sa Gen S ng Kangkek X632 XUL, mas mataba ito 6.7. Ayan. Tapos itong sa 742 Ajing rod, 7.9. Ayan. 7.6 pala. Ayan. 7.6 mm. Tapos kunin naman natin dun sa timbang. Yung tip pala nito, kung ikukumpara mo kaysa dito sa Gen S, mas malambot ito. Mas malambot itong Gen S na 642 XUL kaysa rito sa Gasak 642 XUL. Pero mas matigas naman ito. Mas matigas itong sa 742 Ajing Special ng Sisig. Ayan. So lahat ito kino-compare lang natin dito sa mga XUL tsaka Ajing rod ng ng Relics ng Santara. So meron din tayong ibang rod doon na mga pang Ajing rod, so hindi na siya i-compare. Sa next na lang na video natin i-compare naman between sensitivity tsaka yung mga diameter ng components itong rod, itong blanks. So tignan naman natin ngayon yung timbang niya. Yan. So una natin titimbangin itong 642 XUL ng ng itong Gasak 642 XUL. Yan. Yan. So ang timbang nito is 85.82 grams. Yan. Check naman natin itong Gasak, yung Kangkek 632 XUL. Ayan, almost same lang sila ng timbang. 85.69 itong 85.5 itong 63 ng Relics Santara na Kangkek Gen S. Tapos sunod naman natin itong C6742 XUL. Yan, so tumitimbang siya na 72 grams. So kung titignan natin, halos magkasitimbang lang yung Kangkek tsaka yung itong Gasak 642 XUL. Yan. Halos same lang sila ng timbang ito. So somewhere 85 grams siya. So pero mas mahaba naman ng konti yung 642 XUL. Yan. Yun. So verdict, kahit paano pala itong Gasak 642 is kasing gaan lang nitong itong Gen S, Kangkek 6 Gen S. So 85 grams.
85 grams sila. Kagandahan pa nito, mas budget friendly ito kumpara po rito sa may Gen S, kasi ito naman Fuji Guides to. Fuji Guides, then Fuji Guides din to, itong C6742, then itong Kankek 642 XUL, Fuji Guides din ito. Ito naman is DKK Guides, kaya mas mura siya, mas mura pa to kaysa sa C Guides po. So kung i-compare natin yung mga pricing ni po nito, mas mababa tong price ito kumpara sa mga kapung model, kasi yung kapung model po is C Guide, itong gasak model is DKK Guides. So hindi naman po porket na mura or DKK is hindi na po quality. So okay pa naman tong quality nito. Ang mapapansin nyo is yung mga ring guides niya, skala mo na rin, akala mo Fuji guides na rin. Yan. So maganda pa rin to. Kagandahan pa rito, mas matigas ng konti to kumpara dun sa Kankek, kumpara dun sa top section ng Kankek, yung tip nya. Yan, mas matigas siya ng konse. Pero dahil itong solid tip to, solid tip naman itong 742 C6742. Tapos ito namang Gen S is tubular, and tubular din itong Gasak 642 XUL. Yeah. So lumalabas ito yung mga XUL tsaka aging rod ng Relic Santara na ginamit natin as comparison sa isa't isa. Yung bagong labas sila na Gasak 742 XUL, yung Kankek 632 Gen S XUL, at yung C6742 aging rod. Wala kasi ako nung alap-alap so hindi tayo nagkaroon ng ganon ng alap-alap. So itong tatlo lang po muna yung gamit natin na pang light game. Gagamitin natin pang light game ito, sa dagdag sa ating mga pang light game dito sa ating dalawa na Relic Santara na pang light game, which is yung Kankek 632 XUL tsaka yung C6 aging rod. Yan. So hanggang dito na lang mga kabsat. So kahit pa paano, sa sunod na episode natin is check naman natin yung sensitivity nitong 642 XUL, kung maganda rin yung sensitivity niya. So hanggang sa sunod na lang kakabsat para sa ating field test nitong Gasak 642 XUL. Salamat.